Good morning, guys! So, today, for today's... ano daw? Good morning, guys! So, today's vlog, ang i-share ko sa inyo is yung mga tips dun sa mga interview na mga idadagdag ko pa na kaunti para dun sa mga bago nag-a-apply dito sa Hong Kong. Sa mga interesado po na mag-apply dito sa Hong Kong as domestic helper, please PM me, guys, sa aking Facebook page and Joanna Pot Vlogs din. Dalawa bali yon, so bahala na kayong pumili kung alin doon, pareho yun na gumagana. Joanna Pot Vlogs, dalawa. Facebook page and yung mismong profile ko. So follow nyo na rin, guys. Nagre-reels din ako doon. So ayun, sa mga nagtatanong ng ating mga tips kung paano nga ba mag-apply dito sa Hong Kong, nandun lahat. And meron din ako dito sa YouTube channel, sa playlist ko ng Journey to Hong Kong. And idadagdag ko lang itong mga tips na ito sa interview. Kasi maraming nag-a-apply ngayon, guys. Marami na rin tayong natulungan na nakapunta dito sa Hong Kong. Ayan, salamat din sa mga nagtiwala sa atin. So, ayun, number 1 na tip natin sa mga interview. May itatanong yan sa inyo ng mga tricky questions. So, kailangan masagot nyo yan ng wais, ng tama, at ng accurate. Kahit minsan is maglalay kayo or magsisinungaling kayo. Kasi, yun yung tinatawag na white lies. So, ayun, number 1, sasabihin sa'yo, may kakilala ka ba dito sa Hong Kong? Do you know anyone here in Hong Kong? May kamag-anak ka ba dito? May mga kapatid or what? So, ito, isa-isahin natin. Kapag tinanong kung may kapatid ka, pwede mong sabihin na yes. Wala kang magagawa kapatid dyan, makikita yan sa record. So, hindi ka dyan pwede magsinungaling. Pero kung tatanungin ka kung may mga kaibigan or may mga kakilala lang na hindi mo ka mag-anak, pwede ka magsabi ng no. Sabihin mo na lang no. Minsan, ayaw nila na may kakilala ka dito sa Hong Kong. Kasi, ang tendency daw nun, sabi nung iba, is parang himatigas na yung ulo. Parang alam niya yung batas kasi may mga kakilala na siya dito. Kumbaga napagsabihan na siya kung ano yung mga dapat gawin dito sa Hong Kong, ganun. Ayaw nila na ganun. Gusto nila yung first time. Yung iba talaga gusto nila yung first time ka pa lang na wala kang kaalam-alam kahit ano. Parang maloloko ka pa nila. Kumbaga. Pero at least, kahit mag-white lie ka doon na sabihin mo na wala, at least, alam mo naman na talaga yung sa Hong Kong kasi nga may mga kakilala ka dito. Pero wag mo na lang din sabihin para hindi ka mapahamak, para ma-hire ka nila. So, ayun. Kasi yung mga amo dito minsan, gusto nila yung medyo hindi ka masyadong smart. Kumbaga, mauutakan ka pa nila. Pero hindi nila alam, inuutakan mo rin sila. Ano daw? Basta, ganun kasi dito, guys. Yung napapansin ko lang ganun sila. Tapos, meron pa dyan na itatanong sa'yo, paano kung birthday mo? Tapos, pina-work kita, okay lang ba sa'yo? Kasi may mga ganyan sila, guys. Hindi porket birthday mo is magda-day off ka. Swerte lang ako kasi nung birthday ko, pinapa-off nila ako kaso nga lang may bagyo. Kaya napilitan na lang akong pumasok. So, hindi mandatory na kapag birthday mo is day off mo. Or, pag natapat sa Sunday, is pwede ka mag-day off. Minsan gusto kanilang pagtrabahuhin, kailangan kanila. So, sasabihin mo na lang, yes ma'am, I will work because I go there for work, not for party. Mga ganyan. Kasi sabihin nila, paano ko yung birthday ng kaibigan mo, yung mga magiging kaibigan mo dito sa Hong Kong, tapos, kailangan mo mag-work kasi kailangan kita. Ano pipiliin mo? Mga ganyan. Mautak yung mga yan. Sabihin mo syempre, mag-work po ako ma'am kasi I go to Hong Kong for work, not for, tawag dito, mag-enjoy, mag-party-party, ganyan. Tapos ito pa, sabihan ka pa nila. Pangatlo na to, na tanong. Sabihan ka nila, hanggang kailan mo gustong magtrabaho dito sa Hong Kong? Bakit gusto mo magtrabaho dito sa Hong Kong? May mga ganyan yan. So, unang pwede mong sabihin is yung salary. Okay ang salary. Tapos, sabihin mo, disiplinado yung mga tao dito. Kailangan maganda yung mga sasabihin natin para ganun talaga sila. Maging ganun sila. Sabihin mo, sumusunod sila sa batas dito. Mga ganyan. Tapos, sabihin mo, may mga day off, may pahinga dito, ganyan, pwede mag-overtime. At sabihin mo din kung hanggang kailan mo gusto magtrabaho dito. Sabihin mo, as long as you need me, ma'am, ganyan, I will work for you. O, diba? White lies na tinatawag. Pero pag nandito ka na, bahala ka na, basta ayusin mo lang yung trabaho mo. Ako, ganyan kasi yung mga sinagot ko. Sabi ko, as long as you need me, ma'am, ganyan. Sabi ko, I will work for you. And I know that in Hong Kong, pag matagal kang nagtrabaho sa isang pamilya, it is possible to have a long service pay. Long service pay.
Tama ba? So, ganon. Naririnig ko yun sa mga nandito na may ganon daw. Long service pay. So, ayun din yung sinabi ko sa amo ko. Huwag nyo na lang gayahin. Sabihin nyo na lang gusto nyo mag-work kasi kailangan nyo din ng sa pamilya. As long as you need me, ma'am, because I also need work. Ganon. Kailangan ko rin kasi ng trabaho and kailangan nyo rin ng worker. So, I will work for you as long as you need me and as long as I need. Ganyan. May mga anak ako na pag-aaralin, yung pamilya ko, susuportahan ko for the future of my family because I am the one only working. Mga ganon. O, galingan nyo guys mag-English at magsagot. Tapos, ano pa bang mga tricky questions? Yung pag may sakit yung bata, anong mga gagawin? Pag may kumakatok sa pintuan, mga basic na lang naman yan. Siguro alam na natin yan. Tapos, paano pag nagluluto ka, tapos umiiyak yung bata, na nangyayari sa akin ngayon, na hindi ko naman, yung sinagot ko doon, sabi ko, kapag nagluluto ako, tapos umiiyak yung alaga ko, hindi, ititigil ko muna yung pagluluto, papatayin ko muna siya, tapos titingnan ko muna yung bata. Pero ngayon, hindi nangyayari. Ang ginagawa ko, nagluluto pa rin ako, at tinatawag ko siya, karga ko siya, nilalapit ko siya dyan sa likod ko, lalagyan ko ng upuan, tapos nagluluto ako dito, tapos nandiyan siya sa likod ko, nilalaro ko siya, ganon. Ginagawa kong multitask, kasi kailangan na rin naman namin kumain. So, kailangan, pagsabayin mo siya. Hindi ka pwedeng tumigil magluto, kasi darating na yung mga amo mo, walang kakainin, so magagalit yun. So, kailangan pagsabayin mo. Kailangan mabigyan mo ng attention yung bata, at the same time, nakakapagluto ka. Minsan, binibigyan ko siya ng cellphone. Okay lang naman din sa mga amo. Or minsan, nanonood siya ng TV. Para mapagsabay ko lang. Para ganitong oras, kakain na kami. Kasi hindi pwedeng itigil. Pero ganun na lang yung sabihin nyo. Na ititigil mo muna yung mga ginagawa mo. Kasi ang priority mo is yung bata. Bahala ka na mag-discarte kapag nandito ka na sa Hong Kong. Ganun. Marami pa yan guys. Kung gusto niyo pa ng tip, ayan, mag-comment kayo sa baba guys. Para sa mga nag-a-apply dito. Don't forget to follow me sa Facebook para sa mga gustong mag-apply. Mabilis lang ang process dito sa aking in-applyan at 15,000 lang yung magagastos nyo. Basta ex-abroad na. Kung sa Pilipinas naman kayo may experience, pwede naman din basta may certificate yung pinagtrabahuan nyo sa Pilipinas. Magbibigay sila sa'yo ng certificate. 3 years, 4 years and up ang experience nyo sa Pilipinas. Okay? So, ayun lang yung vlog natin. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe. Bye! Meron pa pala guys, pahabol. So, tatanungin ka kung saan ka pupunta kapag nag-day off ka. Meron yan silang ganyan. So, yung isa kong nag-a-apply dito sa Hong Kong na nag-message sa akin, tinanong daw siya ng ganyan kung saan daw siya pupunta kapag nag-day off siya. Talagang pati yun, tinatanong nila. Bubut-butin ka, kalikat, no? Kakalikutin nila yung bawat basta, dadakipin ka nila kung baga sa mga questions. So, galingan nyo guys. Isipin nyo mabuti. Kailangan talaga dito is smart din kapag nag-i-interview. Kasi yung mga yan, hindi mo talaga alam. Hindi mo talaga. Ay, naku, sinasabi ko sa inyo. So, ayun, tinanong daw siya, saan ka pupunta naman kapag nagde-day off ka? May mga ganun pa, diba? So, ang isinagot niya naman is church. O, diba? Good answer, good question, good answer. Yan, sabi niya, pupunta daw sa church. Sabi niya, bukod dyan, saan ka pa pupunta? O, diba? May talagang ganun pa. So, ayun, ang sabi niya naman daw, pupunta daw siya ng market or supermarket para bumili ng mga kailangan niya. O, pwede mong isagot dyan. Baka mamaya, ang isagot mo, pupunta po ako doon sa mga kaibigan ko, meet up kami. O, diba, pati yan, pakikialaman nila, meron ditong ganyan. As in, pinapakialaman talaga nila lahat yan kahit day off mo. Pero hindi naman talaga dapat kasi nasa batas yan. Free time mo yan, 24 hours. So, ayun, talagang thank God lang ako sa amo ko dahil hindi sila ganyan. Diyos ko. Nandito lang ako sa kwarto ko pag nagde-day off. Minsan, okay lang yan. O, magdadaldal ako dito, bahala kayo dyan. And swerte ka lang din kasi may kwarto ako. Meron talaga namang dito na wala kang sariling kwarto, yung privacy mo, share mo yung alaga mo, may mga ganyan. So, expect nyo na yung unexpected, guys. Huwag nyo expect lagi na maganda. Ayan. Ipag-pray natin na maging maganda. Pero, yung expectation natin is, laging iisipin natin na, paano kung ganito, anong gagawin ko? Paano kung wala akong kwarto, anong gagawin ko? Paano kung hindi ganito yung amo ko, anong gagawin ko? So, mag-expect, yung expectation natin, lagi nating ihahanda yung sarili natin. Kasi hindi po talaga lahat is talagang swerte dito sa Hong Kong. And hindi lahat ng magiging employer is mayaman, hindi lahat ng magiging employer is mabait. So, nasa ating pakikisama na lang, guys. Kaya nasabi ko sa inyo, yung pakikisama lang talaga. Kasi ako, hindi ko masasabi na 100% walang perfectong tao, guys. Yung amo ko, sobrang nakikisama lang ako. Sobrang lang yung pakikisama ko sa kanila. Kaya ako,
binabalikan din nila ng kabutihan, kumbaga. Kahit anong gawin nilang, magalit sila sa akin, sigawan nila ako, kahit ano, talagang yung isip ko, okay lang to. Lilipas din to, makikisama ako sa kanila kasi kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko matapos yung kontrata ko. Kaya kahit anong gawin nyo sa akin, bahala kayo dyan. Kumbaga, labas-labas na lang dito. Yun na lang yung natutunan ko, palabasin na lang dito sa kabila. Kasi, wala eh. Kung papatol ka, ikaw rin yung mag-aano niyan, mag-aanin niyan. Kung talagang magmamaldita ka at tataas mo yung pride mo, ikaw din ang mag-aani. So, kung magiging mabuti ka sa kanila, aanihin mo rin yun, yung pagiging mabuti mo. Yan, paulit-ulit ko yung sinasabi. So, ayun, yun yung mga magiging guide. Sana makatulong itong mga sinasabi ko, sinashare ko sa inyo sa mga nag-a-apply dito sa Hong Kong para maging maayos yung buong contract, matapos natin yung buong 2 taon. Kasi mahirap kapag hindi ka nakatapos, magbe-break contract or terminate ka, sobrang hirap na ulit makahanap ng work dito. Ayan, ang dami nag-a-apply dito sa Hong Kong, pero pinalad ka na makapunta dito, kaya dapat ayusin mo yung pakikisama sa kanila. Okay? Sayang nung 30,000 pesos. Sayang yung 32,000, tapos sayang din yung ibibigay nilang bonus kapag, anong tawag dyan? New Year! Chinese New Year, guys. Sayang yun. So, may mga amo na malalaki magbigay, and isasama ka pa nila sa iba-ibang bahay, bibigyan ka rin ng mga yun. So, sayang. Isipin nyo yung future ng mga anak nyo. Yun na lang. And yung 30,000 pesos a month.